Naglalaan ba tayo ng panahon o oras sa pakikinig sa Panginoon? Mga kapatid, magandang pagnilayan natin ito sa araw na ito, lalong-lalo na sa pagninilay natin sa mga pagbasa at sa Ebanghelyo. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Martes, nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Oktubre, 2024. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 42. Ano ba ang sinasabi at kinikwento dito sa ating ebanghelyo? Napansin natin na si Jesus nang pumasok sa komunidad, may mga babae na nagngangalang Marta na kung saan ito ay siyang tumanggap sa kanya. At may kapatid siya na si Maria. At ang dalawang ito ay talagang naging abala sa kanilang mga oras nang pumasok si Jesus nang magbisita sa kanila. At itong si Maria ay abalang-abala naman sa paghahanda sa loob ng bahay kung ano ang pwede niyang maisilbi kay Jesus. At si Marta pala. At si Maria naman ay talagang binigyan niya ng oras si Jesus sa pamamagitan ng pag-upo at pakikinig. Kaya hindi maiwasan na sa makataong kakayahan ni Marta, sinabihan niya ang Panginoon na, Panginoon, sabihan mo naman yung kapatid ko na tulungan ako sa paghahanda. Kaya sabi ni Jesus, Marta, Marta, sabi niya, nag-aabala ka sa maraming mga gawain. Huwag mo nang pag-isipan yan, sabi niya. Si Maria, pinili niya ang nakakabuti sa kanya at hindi ito makukuha. Siguro mga kapatid, mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti. Kung si Marta ay naging abala sa mga gawain at si Maria naman ay naging abala din sa pakikinig kay Jesus. Siguro ang hamon dito ay yung pagbalanse natin. Alam ko na sa buong linggo marami tayong gawain, marami tayong iniisip, marami tayong pinagkakaabalahan, na sa dahilan na wala na tayong panahon na umupo, magdasal at magpasalamat sa Panginoon. Siguro tingnan natin sa ganung aspeto. Ang ginawa ni Marta ay maganda. Ang ginawa ni Maria ay maganda rin. Pero sana mabalansi natin ito upang magkaroon ng kabuluhan at kagalakan ang ating buhay. Ilang bisis ba tayo sa ating buhay na talagang umupo, nagnilay, upang mapakinggan ang kalooban ng Panginoon sa atin? Sa panahon ngayon na napakaingay, nandyan ang mga gadgets, computer, cellphones, and many others. Makita ko nga ang iba habang lumalakad, nag-headset, napakalakas pa, marinig mo. No? Parang wala na silang pakialam sa paligid. Kaya maraming nabangga ng sasakyan because they are not aware. Siguro para sa akin, tingnan natin sa ganung aspeto na we have to be conscious of our surroundings. Tingnan natin ng mabuti at pakiramdaman natin ang kumikilos sa ating paligid upang mapakinggan natin kung ano ang totoong nangyayari, lalong-lalo na sa kalooban ng Panginoon. Ang pakikinig sa kalooban ng Panginoon ay ang pakikinig sa kanyang salita, pagninilay at pagsasagawa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyo ng buong katapatan upang sa gayon ay maisabuhay namin ito ng may buong kagalakan. Amen.